Yung pumuga siya ng mental, alam nyo, palaya na siya. Umuwi na Muntinlupa, pinatawag lang sa Asintado. Last war, natakot na sila amado. Hindi mo nila pinagbaliin ng salita nun. Last war tayo ha, sasabihin ko sa inyo kung kailan. Kung sinabi yung last war, kahit sino na yun. Makasalubo ha, yun, berite na yun. May gumano yun natin sa opisina. Eh palaya na, napagay-laya, pinalaya na. Magulo eh. Gusto paguloy ko ito Muntinlupa, yung subuhi Kamatis. Tinawag lang siya Kamatis. Boy Hagidis. Yung Kamatis hindi ko alam. Mistabo sa Paco mismo eh. Diyan siya nagtago sa Paco sa palengke. Kung paano ba sa Kamatis doon. Sa loob, Hagidis. Kasi nga, pinaka-practice niya, tsak! Yung umaga, nagpa-practice yun. Sasakay mo sa tsak! Amikas pari siya. Oo, talagang ano, kung paano umili, kung paano mong aga. Ang madalas sa ka-ispari, si Bardot Killer. Bardot Killer. Bardot? Galing na Happy Gulaki yan. Tumakbo ng Sputnik, tinanggap na boy. Yan ang kasparing niya. Oo, yan ang ka-ispari niya. Ay, siya. Nung araw, wala commander. Isa lang ang siga, si Kamatis lang. Ngayon, may commander, may supremo, ang dami. Nung araw, wala yun. Walang commander, may mayores. Nung araw, wala yun. Sabi nga siya, bibilot pa kay Boy. Mabait si Boy. Masyado lang marami isip. Pagtapos ni Boy Kamatis, sino yung pumalit sa kanya lolo? Taga rito rin, Uti Ricarte, pero nasa Iwahig na ako. Lahat na nagdala sa Muntinlupa, halos taga rito. Yung mga asintado, taga rito, Pampalaka, Amadong Buang. Yung Uti Ricarte, taga dyan. Kaya lang yung Uti, medyo sumobra sa pagdadala. Kasi yung panahon naman nila, meron ng calling. Pag dinalo ka, may calling, bibigyan ka sa kaha, di ba? Alay ipon ngayon yun. Sinugal na tarantado. Eh, siyempre, pinakaisa-isa, tinatid sa loob. Ako sa rin namin na pumatay. Si Tirga sa si Boy Liban. Tumakbo sa DCJ. Hanggang ngayon, sa DCJ. Si Tony Bagyo. Kwento ko na rin. Bahala yun, di ba? Pati yan kung di dahil sa akin. Kasi yung isa sa mga pumatay kay Loli, na balik ng Olonga po, pinatay ng 3 ron. Ngayon, 3, nabiyahe mo ito, di ba? Bil ako ron, hindi nagpabura. Pumasok sa Sputnik. Siguro na nagdadala eh. Sabi ni Gurang, wala na maraming badalat. Alam nyo na, sa hugas kami. Sinabi hugas kami, ibig sabihin nun, titira sila ng kalaban para mahugasan yung kasalanan yung pagpatay sa Kakosa. Yan ang patak ka na sa loob eh. Pag yun sa Muntinlupa, yung hanggaran ng pamimilibig, hugas kami ka. Kaya obligado kang tumira ng kalaban pangkat. Ito ko yun ang istorya. Bukas kami yan open, naliligo siguro eh. Pero alam ko na yung 3, pinakawala na. Pero ang patitira si Erling Maton, komando. Pinasok nung 3 eh. May alala Erling Maton, si Matching. Nasa po ngayon yung 3. Ngayon, Tony Bagyo, galing doon sa 3. Nakatuwa niya pa siya. Tinuturo si Bagyo. Pinutuwa yung 3. Wag yan! Kumpare niya kasi yun, magkukumpare si Gura, si Eddie Fernandez. Tinabalik yung 3. Naano si Bagyo, para wala mga boto eh. Kasama ni Eddie Fernandez sa 3. Tropa ni, ano? Yung nagadag. Yung nag-artista yun eh. Tony Bagyo. May extra sa pelikula. May bigote na kalbo. Oo, yun, Tony Bagyo. Kung hindi dahil kay Bulag, patay ka na. Kaya nung lumaya ako, hawak niya yung sa mga itik, yung mga pulat-puti, yung mga, yung pa nga nagmamadyong si Alas eh. HB doon. Ginawa akong gator na Tony Bagyo eh. Binigyan ako ng diskarte. Yung tira ng 7 palabras sa 5 na yun, hindi kay Boy yun. Kay Gurang na yun. Kay Gurang Kabustay na yun. Nag-aalit naman si Gurang nun. Pagbukas ng rancho ni Bagyo, ito may mga baga gumagano, no? Alas ka alaw sa basketball yun, ha? Mahal na araw. Doon ako nakakita ng malaktak. Akala mo, nalunod ko. Pak! Nakapadla kami nun eh. Kasi nga, yun nangyari. Nag-aano si Gurang sa sa empleyado. Ay, alam, babawi Sputnik. Ang ginawa ng empleyado, pinadla kami. Sabi ko, mali ito si Gurang. Ang hindi alam ng empleyado, nakabering yung pintuan. Pag sigino mo sa ilalim, gumagano, doon dumaan yung pito. Pak! Birahan. Patat. Yan yung 7 palabras. Yun ang 7 palabras. Yan yung mahal na araw? Oo. Pero santo talaga. Dahil lang yan sa pagkain. Oo, siyempre, hindi ka papayag yun. May pangkat ka, bababuyin ka. Oo. Tira ng international against doon sa BNB, Batam Mindanao. Yun ang Davao case. Lupagi sila ron eh. Kawawa ang Manila Boy doon pag yun ang Davao. Tinitiriya sila ron. Kaya nag-usap-usap mga boss yung bala, komando, DCJ, Sputnik, usap-usap. Combine sila. Ang nagagis ng airplanuan, si Altar. Pinagis sa pagbaba, ayun na. Flag ceremony, tsak. Biri ka na. Solid BM eh. Isto man ang bilang eh. Pag natuwa yung mga BM doon, Manila Boy ka, papatayin ka na lang. Nagkumbay na sila. Hanggang sa nakabalik sila ng Muntinlupa. Pero Romy Gutierrez, okay din. Nature doon si Romy. Mga batang tondo. Pero hindi naman siya inaangat ko yung pako. Talagang puro pako talaga. Batang pako. Pumasok lang talaga sa pako. Naku po. Sabi ng empleyado. Saan gusto ng brigada? 4. Ba't 4? Gusto mo naging sundalo ni Boy? Bata pa ba po? Tsaka ayaw na ng postpone. Hindi naman, 2. Hospital nga, nagpatira eh. Yung may sakit na pasyente, nakalakad eh. Tagulo po eh. Lahat ng dalo, napunta sa loob. 2 lang ang bumili. Tagulo, labasan. Kasi yung 4, parang may terrace yun eh. Nakaganon na sa taas yun. Nakaganon ko na yung ulo nun. Tsaka pag naglakad sa pasilyo, yung gumanong-ganon yung kamay, yun ang bisyo yun. Yun na.
Kinabukasan, bulag wag ka lalabas, gulo yun. Pag ang isang tao, nagtiwala sa inyo doon, suklihan mo ng pagtitiwala, suklihan mo ng kabaitan. Si Boy kasi, kahit sabihin mo pito papi, amadong buwak, pito tayo, maranan. Sila Tirica, sila Boy Lumap, talagang hindi nila nakuha yung loob ni Boy. Kaya nga lang 41 peraso lang yung inabot ko sa 4. Gawa nga ng ugali ni Boy. Tumatakbo kay Tito, kay Boy Luna, kay Gutierrez, kasi nga yung ugali ni Boy, natatakot sila. Pagka nagtiwala sa yung tao, lalo na't ganun klase kay Boy na hindi marunong magtiwala sa mga kakosa niya. Talaga si Boy, walang tiwala sa kakosa niya.